Dahil wala nga kaming magawa dito sa bahay, surprise namin yung papa niya. Bisitahin namin sa workplace kasi dito lang siya nagtrabaho ngayon, malapit sa bahay na kung saan kami nakatira. Dadalhin ko si Isabela and wala siyang kaalam-alam na pupuntahan namin siya. Usually kasi naglalakad lang naman kami everyday. Binawalk ko si Isabela. I think it takes 40 minutes to walk papunta dun sa workplace niya. Kaya excited na kami kung ano yung reaction ng papa niya pag dinalaw namin. Let's go! So mostly nga pala sa labas nagtatrabaho si Dong Yergen dahil sa building site siya naka-assign. Ayun, nasa labas siya ngayon, medyo malamig kaya ready naman na kami ni Isabela mag-walk. 'Di ba? Are you ready to see Papa? Let's go! May excited na dito. Excited na din siya. Excited na ikaw, Liliven? Excited na siya sa kanyang baby stroller. He's ready too. Medyo malamig ngayon sa labas. It's 12 degrees. Kaya ganito na yung outfit namin. At binalot ko na din si Isabela kasi medyo mahaba-haba yung walking namin today. Let's go! So nakita niya naman umuusok na yung hininga ko. Ibig sabihin malamig na dito sa Norway. Naka-gloves na pala ako guys kasi nga medyo malamig na sa kamay. Ayan, nalalagas na yung dahon ng punong kahoy na to. Ayan, marami nang wawalisin. Sobrang ganda ng weather today na naman. Kaya okay lang talaga. Sobrang perfect sa paglalakad. Kahit malayo yung pupuntahan namin. At least ganito yung weather. At dito sa Norway, this hour, walang mga traffic. Kaya dire-diretso at tuloy-tuloy lang yung lakad namin. Autumn na pala dito. At nakikita nyo naman na nag-change na yung color ng mga kahoy. Nag-change yung color ng mga dahon. So minsan ganito lang yung train tracks dito, barrier lang. Kaya kailangan mong double check muna bagong lahat. Medyo matatagalan kami makarating sa papa niya kasi may madaanan dito na park. Ang ganda niya. Super peaceful and then meron tayong end na walkway dito and then sa harap na to may makikita kang mga cows, mga baka. So, nakakatuwa. Pakita ko sa inyo. Ayan, meron din palang farm dito. Ngayon ko lang to na-discover. So, ayun din meron din dun si ate nagtatanim. Or, hindi ko alam kung ano yung na-harvest niya. So, ayan yung mga baka. Super ganda kasi ng weather today kaya siguro pinalabas yung mga baka. At ito naman yung paligid na nilakad ko. 10 minutes away lang galing sa bahay. Doon kasi ako lagi dumadaan sa city kaya hindi ko to nakikita. Kaya ngayon may bago na akong hideout for Isabela. Akala mo kung gaano kaganda ng dinadaanan ko dahil sa mga punong kahoy na to. Pero ang hindi nyo alam, ayan, nasa sementeryo tayo guys. Huwag kayo guys, sementeryo nila to dito sa Norway. Yung sementeryo nila dito, inaalagaan talaga nila. Pag tumingin ka sa taas, perfect view. Pag tumingin ka sa baba, sementeryo. Siguro ang ganda maglakad dito pag gabi. Diba? Kalain mo ganyan pala yung sementeryo nila dito. Hindi naman nakakatakot. Nakaka-relax nga eh. Kasi ang ganda ng paligid. Lalo na pang ngayon, autumn.
Oo nga pala, yan yung favorite ko na kahoy dito. Oak tree yan siya guys. Sobrang tanda na ng kahoy na to. Kaya super ganda tingnan. Lalo pa ngayon nag-change yung color ng dahon niya. So ayun na nga, after 30 minutes kong naglalakad, may nagising na. Nasa gilid lang kami ng highway ngayon, pero may walking path siya. We're actually here now in the place where he said he's working. It's nearby, but I'm not really sure where. It would be not surprised now because I have to call him at least. Let's see. So I found where he's working right now. He's working up there. Let's see if he's coming out. There he is. He's eating right now. Ay nako, natutulog. So, hindi ko na siya binidyohan guys kasi nga kumakain siya. Mahiyain kasi yung asawa ko eh. Hindi kagaya ko makapal ang mukha. Yan, dinalaw lang namin. Na-shock siya kasi hindi daw niya in-expect na makarating kami dito. Kasi sobrang layo daw. But usually, yung nilalakad namin talaga namin umaabot ng 2 hours. If umabot kami ng 1 hour kasi nga pa hinto-hinto ako dahil nagbi-video ako. So, dyan siya nagtatrabaho. And ayun, so dahil nga inabot kami ng 1 oras, time na din na kakain si Isabela. Kaya dumidede siya ngayon, nasa stroller lang siya. Kukunin ko lang siya mamaya para mag-burp. Ang maganda talaga dito kay Isabela, kain at saka tulog lang to siya pag nag-walk kami sa labas. Tapos na siya kumain and pinapaburp ko na lang siya. At nandito pa kami sa site kung saan nagtatrabaho yung papa. Naman siya sa akin, anong ginagawa ni mama? Sinong kausap ni mama? So, inaantay ko lang siya magbababa yung pagkain konti and then maglalakad ulit kami. So, ayan, pauwi na kami and busog na nga siya at medyo na-bored na siya kakahiga sa baby stroller. Kaya, kinarga ko na lang siya. Kaya, dala-dala ko tong baby carrier ko just in case, 'di ba, pag ma-bored siya. At least nag-enjoy siya, oh. Tinitingnan niya yung paligid. So, ayun lang. Let's go home. Medyo mabilis na lang yung way namin pauwi kasi pababa. At saka nag-enjoy talaga siya, oh, sa paligid. Yan yung gusto niya, maraming nakikita. Eh? At ayun, masaya siya na dinalaw ko siya. Hindi ko na lang siya kinuhanan ng video kasi kumakain at saka mahihain talaga si Dong Yelvin. Salamat sa panonood at don't forget po na mag-subscribe at mag-like at mag-follow na din sa page ko. See you again!